Magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa oras na to, sa umagang ito na binigyan niya na naman tayo ng isa pang pagkakataon upang mag-aralan ng kanyang salita. At salamat din sa mga nakikinig, patuloy na nakikinig sa programang ito ng CGM na Daily Mana na napapakinggan magbula Lunes hanggang Friday, ikapito ng umaga. Before tayo mag-aralan, anyayahin ko muna kayo ng isang maikling panalangin. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Dakila ka, O God, kay buti-buti mo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa oras na to na binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang makapakinig ng inyong salita. Lord, dalangin ko at tulungan mo po ako, God, upang sa ganun maipahayag ko ang iyong mga salita na ayon sa iyong nais, God. Ganun din po, Lord, ang mga nakikinig ng mga salita, buksan mo ang kanilang mga isip at puso upang maunawaan nila ang aking mga ibabahagi. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Ang title ng aking ibabahagi ay ganito: Has Jesus been born unto you? At ang ating verse ay matatagpuan sa Isaiah 9 verse 6. At eto ang pagkasabi: For unto us a child is born, unto us a son is given. Sa Tagalog, dahil para sa atin isang sanggol ang isinilang, isang anak na lalaki ang ibinigay. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Tunay nga sa ating, lalo na sa bansang Pilipinas, lahat tayo ay gustong-gusto ng mag-celebrate ng Christmas. We spend time, money, at effort to make preparation for Christmas. Ano nga ba yung mga effort natin? Yung decorating ng ating mga bahay, kung ano-anong palamuti, kung ano-anong nilalagay natin sa ating mga bahay at mga kapaligiran ng ating mga bahay. Nakikita natin yung mga kutitap na mga ilaw sa mga kalye at pati na rin sa ating mga bahay. Kumbaga sa lagi tayong nag-iisip kung ano pupuntahan natin na department store, o baka meron yung ganitong, gusto ko ng ganitong dekorasyon. Tapos, nagbibigay talaga tayo ng oras, nagbibigay tayo talaga ng araw upang sa ganun yung yung gusto natin is ma-satisfy tayo sa ating mga bibilhin. Tapos, yung mga palitan ng mga regalo, gift giving, kumbaga sa nagtatanong tayo, ano kayang magandang iregalo kay ganito, magugustuhan niya kaya ito? Yung mga ganun na tanong sa ating mga sarili ba, pagdating ng Christmas, wala pang Christmas, wala pang hindi pa dumating yung talagang Pasko na sinasabi, which is December 25, pa lang, katapusan pa lang ng November, tayo na, nakalista na yung ating mga bibilhin. Yung mga ganun na mga bagay ba. Pero, parang nawawala na minsan yung essence ng Christmas na supposed to be is yung remembering ng birth of Jesus Christ. 'Di ba? Ayun yung mga dapat ano ba talaga yung rason kung bakit mayroon Christmas. Sa ating mga Kristiyano, ano ba ang significance sa atin ng Christmas? Alam natin na ipinanganak si Jesus sa isang sabsaban sa Bethlehem. Ang kanyang ina ay si Virgin Mary. Sabi sa ating binasa, unto us a child is born, unto us a son is given. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng dalawang distinct statement. Unto us a child is born. Sabi sa Juan 1 verse 14,
Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ayon din sa Lucas 2 verse 6 to 7, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang kapanganakan ni Jesus ay ang kanyang earthly beginning. As human being, He was flesh and blood, just like you and I. At ipinanganak siya ni Mary, and she went through the same process of giving birth, just like your and my mother did when we were born. Pero hindi siya katulad ng natural na tao na may tatay, may nanay, at ipinanganak sa mundo. Alam natin si Jesus ay Diyos na nagpakatao. Sa kanyang pagiging tao, ipinanganak ni Mary. Siya ni Mary. Pero hindi si Joseph ang kanyang totoong tatay. Inilahad sa aklat ng Lucas na may isang anghel na bumisita kay Mary at iminalita sa kanya na magbubuntis siya at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan itong Jesus. When Mary asks how it will happen, nakasaad ito sa Lucas 1 verse 35 na sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapasailalim ka sa kanyang kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos, dahil dito ay isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos." So, totoong may ipinanganak na sanggol sa isang sabsaban sa Bethlehem. Amen. Ang pangalawa, unto us a son is given. There is another side of this story. Jesus Christ is the Son of God. Dati na siyang kasama ng Ama bago pa nagsimula ang lahat sa mundo. He has been existing before time began. He was there when the world were made. In fact, He formed the world. Sabi sa Colossians 1:15 to verse 17, si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen. Dahil siya ang Diyos, He is eternal. He is not born. He is given to us. Hallelujah. Si Jesus ay Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, He was not born. He was the Son given to us, and to us a Son is given. Siya yung tinutukoy sa John 3:16 na alam natin yon. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumamampalataya sa kanya hindi mapahamak, hallelujah, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay ibinigay sa atin ng Ama.
Diyos na siya noong dumating siya sa lupa. Hindi siya ipinanganak bilang ordinaryong tao. Diyos siya na nagpakatao. Si Jesus ay 100% God and 100% man. Ano ngayon kung a child is born unto us? Or if a son is given unto us, ano ang significance nito sa buhay natin bilang Kristiyano? If this child really born to you, then you are also born unto him. So, ang number 1, you are born again. Being born again is a divine transaction or an act of God whereby His Spirit is imparted to the person who believes, freeing that person from the penalty of sin and making him a beneficiary of eternal life. Noong pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, nagtiwala tayo kay Kristo at tanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, na buhay ang ating espiritual na dating patay sa kasalanan. Naiugnay ito sa Espiritu ng Diyos at tayo nga ay ipinanganak spiritually. Amen. Ayon sa Ephesians 2:1, ang sabi ni Apostle Paul, "And you He made alive who were dead in trespasses and sins." Ang number 2, sabi dito, "You are a recipient of His grace." When Jesus is born in us, we receive God's grace. Mababasa natin sa Efeso 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen. Hindi tayo nagkaroon ng spiritual birth sa ating sariling lakas at kabutihan. Ang kaligtasan ay regalo mula sa Diyos. Ito ay biyaya lamang sa atin. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. In Titus 3:5 it says, "Walang anuman na ating nagawa o maaaring gawin ang naging dahilan ng ating kaligtasan." It was Jesus' death on the cross, the supreme manifestation of His love that saved us from sin's penalty. At sa ating paglapit sa Diyos at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, tayo ay nakatanggap ng mga regalo ng regalong buhay na walang hanggan. Amen. Ang pangatlo, you became a new person. When Jesus is born in us, we become a new person. Nakasaad ito sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y nagpalit na ng bagong. Hallelujah. You acquired a new heart. Sa Biblia, our heart is considered as the source of our thoughts, plans, attitudes, and desires, motives, and choices. It is the seat of our intellect, emotions, and will. So, eto ang buong pagkatao natin. You are what your heart is. Ayun po, kung ano yung nasa puso mo, ayun ka. Before knowing Christ, we had a wicked heart. Sabi sa Marcos 7, verse 21 to 22, sabi dito, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masamang isipan, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Verse 22,
mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Pero ang grace o biyaya mula sa Diyos ay nagdala sa atin sa pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. By our own, sa sarili natin, di natin magagawa ang magsisi at iwanan ng ating mga kasalanan kasi nga our heart is wicked. But when we receive God's grace, when we know we are so loved by God, we become a new person and our heart changes. When our heart changes, everything else changes. Our eyes become new. We see God. We see God's hand in all our circumstances. Kung ano man po yung mga nangyayari sa atin, kung ano man po yung mga pagsubok sa atin, alam natin, nakikita natin na gumagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi siya nag-aatubili na ibigay lahat ng iyong pangangailangan. Kung ano man yung mga circumstances, ano man yung mga problema sa ating mga buhay, gagawin niya ito para sa atin. We see the good things in people, not their weaknesses. Kung baga sa hindi na natin nakikita yung mga weaknesses ng iba, bagkos kung meron man tayong nakikita paminsan-minsan, hindi na natin kinukondina, kundi pinapanalangin na lang natin sila kung meron tayong nakikitang weaknesses, dahil meron tayong mga weaknesses sa ating mga buhay, pero dapat natin ipanalangin sila. Ano pa ng ating mga nakikita, ano pa yung mga nababago kung ang puso natin ay talagang nakatanggap na ng pagmamahal ni Kristo. Our ears become new. We don't listen to remarks that irritate us. We now love to listen to God's word. Minsan, yung mga sinasabi ng mga ibang tao, nakakairita minsan. Hindi natin maiwasan yan, pero pagka lumalalim ka na ng Panginoon, talaga yan, we have ang pinapakinggan na lang natin yung mga good things, yung ayon sa salita ng Diyos. So ayun po yung mga nababago sa atin. Our ears becomes new. We don't listen to any yung paninira. Minsan kasi yung mga tao, meron silang mga ibang sinasabi, wag na natin, hayaan na lang natin sila. Kung ano man po yung, ang Diyos lang naman din yung mga nakakaalam kung sino sila. So ayun yan. So our mouth becomes new. So iba na yung mga salita natin we speak blessing na, tapos we worship God through our prayers na, yung tawag dito, yung mga mga prayer natin talaga is ayun yung mga praises natin, kahit yung mga yung mga pinagdadaanan natin, natututo tayong magpuri kahit ano yung mga pinagdadaanan natin. Ang bibig natin ay ginagamit na natin sa pagpupuri. Nagpapasalamat, yung kumakanta kahit maraming mga pagsubok, we always praise God. We speak blessings to other. Ayun na yun. Dapat i-practice natin yun, yung minsan parang inaano pa natin sila, yung parang yung inaabuso, hindi yun inaabuso, yung parang ginagatungan. Kung baga sa yung mga nakarinig tayo na hindi maganda galing sa kanila, dapat ang ibabalik natin sa kanila is speak blessing. Ayun po yung mga ng mga, kung talagang change na yung heart, we speak blessings to people. Another thing is our hands become new.
we do things for God's glory. Minsan, naging busy tayo pero hindi naman yung sa paggawa, pero gusto lang natin ma-please ng iba. So, dapat ang ating mga kamay ay gumagawa para lang sa glory ng Panginoon. Next is our feet become new. We go to other people's home to reach out to them. We go and share the gospel. Nangangapit bahay na tayo, hindi yung nakikipagchismisan, kundi sinasabi natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, you love Him in return. Mas minamahal mo siya, you become obedient to His teachings, minamahal mo rin ang iyong kapwa, you become blessing to others. Hallelujah. Amen po ba? When you truly understand and experience the love of God, you can't help but love others as well. In 1 John 4:11 says, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Ang pagmamahalan ng bawat isa ay tunay na diwa ng Pasko. Dapat inaalis ang galit, pagiging makasarili, at pagiging masuwayin sa Diyos. Dapat ipinamumuhay na ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Amen. So, bilang pagwawakas, totoo na ipinanganak na sanggol. Totoo may ipinanganak na sanggol. Totoo na ibinigay lamang siya sa atin ng Ama. The birth of Jesus is God. The birth of Jesus is God. God's love manifested unto us in the flesh. Dapat ipinanganak din sa puso natin si Kristo upang mabago ang ating puso. Pagharian tayo ng Diyos at maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Sa ganon, tunay na madarama natin ang totoong ibig sabihin ng Pasko. Hallelujah, sa Diyos po ang papuri. Tayo ay manalangin muli sa ating pangwakas na panalangin. Yes, Lord, pinupuri ka at pinapasalamatan ka namin, O God. Salamat po sa pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po, O God, dahil tunay nga po na napakabuti mo, Lord, sa season na to, O God. Dalangin namin po, Lord, na you are only the reason kung bakit mayroon Pasko. Dahil pinanganak ka, nagkatawang tao upang namatay para sa amin. Salamat po, Lord, dahil kung wala ka sa aming mga puso, wala kaming magagawa. Lord, sa Paskong ito, tunay nga po na ilagay mo sa aming mga puso, ipaalala mo sa amin na ang tunay na diwa ng Pasko ay yung pag-ibig na naranasan namin sa iyo. Ang pag-ibig mo sa amin kung bakit namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan na tinubos mo, O God. Salamat po sa oras na to. Salamat po at nawa, Lord, na lahat kami na lalo na yung mga nakakilala sa iyo, ang Pasko ay laging araw-araw dahil ikaw lamang po ang aming pinupuri, ikaw lamang po ang aming sinasandalan sa oras na meron kaming mga pagsubok, O God. Salamat po at dalangin ko na kami magmahalan, magkaunawaan, lalo na yung aming family gatherings, O God. Kung mayroon man po kami mga pinaplano na aming mga pupuntahan nitong Pasko, Lord, ikaw lamang po sana ang makita kung bakit may Pasko sa aming tahanan, O God. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat at binabati ko kayo ng Advance Merry Christmas and God bless us all. Ito po yung nakasama si Sister Lenny Clarete na nagsasabing Shalom, mabuhay tayong lahat.